Simula ata July or August of last year, talagang sunod-sunod or ang tindi ng ubo ng mga bata. Siguro dahil nagpasukan, so nagkakahawahan. And then tumagal talaga yon parang October or November. So I'm sure maraming mga mommies ang nakaka-relate na yung mga anak nila, ganun din ang itinagal ng ubo. Sa mga bago pa lang na nanonood sa akin, if hindi nyo alam, ang anak ko ay asthmatic. And since nag 4 years old siya, talagang siya ay nagme-maintenance na or meron na siyang inhaler. Kaya swerte din dahil pagka nagkakaroon siya ng ubo, ubo na lang. Kumbaga hindi na siya inaatake ng kanyang asthma. Kaya nung time na usong-uso yung ubo, ito lang yung mga pinainom ko sa anak ko na nakatulong sa pagpapawala ng ubo niya. So ang pinakauna is yung Lagundi, which is a herbal medicine, Ascof Lagundi. And then marami kasing nag-comment sa akin na mag-try ng natural. Kaya naisipan ko na painumin siya ng honey in water. Okay naman kasi naging effective din. And meron kaming ginawang way na napanood namin kay Dr. June Reyes, kung hindi ako nagkakamali, from Facebook, na paghinga ng tama para lumabas ang plema. Ililink ko na lang yung video niyan para kung gusto nyo makita kung paano ko ginagawa sa anak ko, malaman nyo at magawa nyo rin sa inyong mga anak. So going back, yung ubo ng anak ko is umabot until November. Disclaimer lang mga mamis ha, na hindi kami nag-self-medicate. Syempre, pina-check up ko rin ang anak ko sa pediatrician. Yan ang unang-una nyong gagawin, lalo na kung una, matagal na masyado yung ubo ng anak nyo, mga 1 linggo na. At pangalawa, lalo na kung may fever. Yung sa anak ko naman walang fever, kaya swerte na mga natural way lang din talaga yung ginamit ko sa kanya. However, pagpasok nitong January 2024, ito na yung nagkaroon ng kakaiba na nangyari sa anak ko. Kung nakita niyo yung unang video, sinugod namin siya sa emergency room dahil siya ay inatake ng kanyang asthma. At hindi namin alam yung gagawin namin kasi una, nag-maintenance na siya, 'di ba? So dapat ang ine-expect namin hindi na siya aatakihin. Pangalawa, na-nebulize ko na rin siya pero hindi pa rin talaga tumitigil yung hirap ng paghinga niya. Paano ko nasabi na hirap yung paghinga niya? Makikita nyo yon pagka dun sa may tiyan na part, talagang todo yung lubog, yung pabalik-balik na paglubog, pag-angat nung kanyang tiyan. Tapos yung dun sa may collarbone, magle-letter V siya. So, pagdating namin ng ER, tinanong kung ano ang nangyari. So, sinabi ko lang na nahihirapan huminga. And then, sinabi ko rin na kami ay nag-nebulize na. By the way, yung pag-nebulize ko sa anak ko ay may advice ng pediatrician ng anak ko. Kaya alam ko na ganun ang gagawin pagka unang nahihirapan siyang huminga. Tapos, sabi ko na naka-maintenance na rin dahil asthmatic. Dahil dun sa mga ginawa kong yon, sabi nung doktor na naka-duty dun sa ER is hindi masyadong hirap yung paghinga ng anak ko. Kumbaga wala siya masyadong naririnig na wheezing. Pero syempre, as usual, pagka pumunta kayo sa ER, talagang automatic na ipag-stay muna kayo doon para ma-monitor. So, ganun ang ginawa sa amin. Chinek yung BP ng anak ko, yung oxygen niya, and unfortunately, mababa yung oxygen level niya. Kaya binigyan siya ng oxygen. And then, pangalawa, anong ginawa? Pinakinggan ulit ng doktor yung paghinga ng anak ko at sabi niya na may narinig nga siyang wheezing kaya binigyan siya ng Biaswero. Kung nakita niyo yung video, di ba may injection yung anak ko dun sa may kamay niya, may nakapasok na Heplac na tinatawag kasi dun pinasok yung gamot na Hydrocort, which is a steroid na gamot na hindi dapat kayo ang maglagay sa sarili nyo, wag kayo mag self-medicate. So yon. At pagkalagay nun, tumigil na yung paghirap ng paghinga ng anak ko. Habang nandun kami, binigyan din ng nebulizer ang anak ko. So, pinag-nebulize din siya ng 2 beses. So, nawala at nag-improve naman talaga. Tapos, ang in-advise ng doktor, ito ang masasabi ko sa inyo. Ang common talaga na i-advise sa inyo pag kayo ay dumiretso sa emergency room ay i-confine ang anak nyo. Disclaimer lang again na itong naging desisyon namin ay based sa experience namin dahil alam na namin at kilala na namin ang anak ko. So, kami ay nag-beg off or hindi namin inaccept na kami ay magpa-confine. Kasi sabi ko, alam ko naman ang gagawin. Ang kailangan lang namin ay ang reseta para maituloy namin ang paggamot sa anak ko sa bahay. So sabi ng doktor, okay kung yun ang desisyon namin, papapirmahin na lang kami. And then next dyan is binigyan ng x-ray. Pinag-x-ray din ang anak ko para makita kung ano ang sakit niya. Pagkalabas ng x-ray result, sinabi ng doktor na base sa basa niya, pneumonia daw ang finding sa anak ko. So medyo nagpanic na naman ako dahil sabi ko ayan na naman yung pneumonia na yan. Kasi pagka pneumonia, syempre bibigyan nila ng antibiotic at ayoko kasi na talagang lagi nag-antibiotic ang anak ko lalo na kung feeling ko naman ay hindi kinakailangan.
So sabi ng doktor, talagang sinasuggest niya na magpa-confine kami. Pero again, sabi ko talaga, Dok, okay na po, pagtutuloy na lang kami ng paggamot sa bahay. So binigyan niya kami ng mga reseta. So dahil nga pneumonia ang findings ng doktor na nasa ER, binigyan niya kami ng antibiotic. So tinanong ko siya kung paano ba malalaman kung ang pneumonia ay bacterial or viral. Sabi niya, based sa pagpapakinig niya dun sa likod ng anak ko, feeling niya bacterial kaya binigyan niya ng antibiotic. So, binigyan kami ng doktor ng reseta na meron doon yung pang-nebulize, gamot sa ubo, at yung kanyang antibiotic. So, ngayon yung anak ko kasi hindi siya sanay uminom ng antibiotic na syrup kasi napapaitan siya, kaya talagang nagtatablet na siya. Ngayon, sabi ng doktor, kailangan yung specific na milligram na yon ang bilhin dahil kung hindi siya available, hindi pwedeng basta-basta hatiin yung gamot sa kalahati dahil iba ang composition nun. Hindi niya na masyadong in-explain pero yun ang kanyang sinabi. Paglabas namin ng ospital, hindi ko muna binili yung antibiotic, binili ko lang yung gamot sa ubo at yung pang-nebulize kasi nga sabi ko, hindi pa naman sure kung ano ba talaga yung finding sa anak ko dahil kailangan pa rin naming antayin yung final reading mula dun sa radiology department para dun sa x-ray ng anak ko. And then nung nakuha namin yung resulta, nagulat ako dahil hindi naman nakalagay dun na pneumonia yung finding sa anak ko. It's really just an asthma attack. At dahil hindi ako makampante sa nireseta na antibiotic, hindi ko muna binili tapos nagpa-check up kami kinabukasan sa mismong pedia ng anak ko. So sabi ng pedia ng anak ko, nagtataka nga siya kung bakit hindi siya tinawagan. Ngayong dapat, pagka may pasyente siya na nasa emergency room, iko-contact siya para malaman kung ano ang dapat na gawin. Binigay naman namin yung pangalan ng doktor namin, pero hindi pala nila kinontak si Doc. Sabi ng pedia namin, tama naman daw yung mga ginawa sa emergency room na binigyan ng oxygen, pinag-nebulize at nilagyan ng hydrocort. Pero dun sa mga niresetang gamot, merong pagkakamali yun na binigay yung doktor dun sa ER, which is yung gamot sa ubo kasi hindi daw pwede yung gamot na yun sa ubo dahil nagka-counter-react siya dun sa pag-nebule na binigay naman na reseta. So imagine, buti na lang isang araw pa lang namin nabibigay sa anak ko yung gamot sa ubo kasi kung hindi siya gagaling dahil mali naman pala yung binigay na gamot dun sa emergency room. Pangalawa, hindi namin binili yung antibiotic at tama kami dahil nga hindi naman pneumonia yung finding sa anak ko kundi asthma. At bukod pa doon, nagtaka ako dahil yung sa syrup na reseta nung doktor sa ER, 2 times a day lang. Pero nung naging tablet, ginawa niyang 3 times a day. So imagine, montik pang ma-overdose ang anak ko. So ano yung mga bagay na gusto kong mapulot nyo sa nangyari dito sa amin? Unang-una is pag hindi kayo sigurado at hindi nyo na alam kung anong gagawin sa anak nyo, huwag kayong mag-hesitate na dalhin sila sa ospital. Pangalawa, huwag basta-basta sundin lahat ng binibigay sa ospital, lalo na kung kayo ay may experience na sa mga nangyayari sa anak nyo. Disclaimer lang, ang anak ko ay 5 years old kaya kabisado na namin. Pero kung kayo ay new parents pa lang na may newborn, pwede kayo mag-second opinion kung medyo nag-aalangan kayo. At pangatlo, maging aware kayo sa lahat ng mga binibigay sa inyo at wag lang basta-basta bibilin yung nasa reseta at susundin kung ano yung nakasulat doon nang hindi kayo kumukonsulta sa talagang doktor ng anak nyo. Kagaya nung nangyari sa amin na binigyan kami ng antibiotic na magkaiba ng beses ng pag-inom based lang sa syrup versus tablet. Napakahirap talagang magkasakit lalo na kung anak natin ang involved. Pero dapat wag tayong magpapanik at lagi tayong may presence of mind dahil yan ang pwedeng magsagip sa buhay ng anak natin sa mga maling diagnosis at mga maling pagbibigay ng gamot. Let me know kung may tanong kayo and I'll be happy to answer all your questions in the comment section. Baka may mga ibang moms din dyan na gustong mag-share ng kanilang experiences, please feel free to comment it below para din makatulong sa ating mommy community. Sana may natutunan kayo dito sa video na to and sa naging experience namin. And kung nagustuhan nyo, please don't forget to like and subscribe to my channel for similar contents na magbibigay sa inyo ng mga tips sa pagiging mom, sa pagiging wife. And while giving you tips and discussions, makikita nyo naman kung ano ang ginagawa ng isang nanay na stay-at-home mom. So, I hope to see you again until my next video. Bye!